Okay? Okay, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Bigman, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Magsatabi sa daan, huwag kang babangga. Papasok si Bigman, may dala na banda. Minsan siniraan, pero di pinansin. Toxic vibes, bro, di yan sa amin. Nagka-problema, bumabog pa rin. Laban lang ka, hindi lang saglit. Dito sa Bigman, solid ang galawan. Tunay na negosyo, hindi lang yabangan. Customer namin laging satisfied. I am so here, legit certified. Service ay tunay, hindi pa negos. Kahit saan ka magpunta, kami ang host. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sumas. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging pagaman din siya. Laging may bago, laging legit. Big man rules, wag kang bitter kid. Big man, walang katulad. Gamit ay legit, laging panalo pag sukas. Sniper o pistol, lahat ay fire. Kami ang top airsoft provider. Kalat ang inggit, pero hindi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di ka malipat ng dog, kasi sila makalapit. Try to copy, pero fail ang gamit. Boom, boom, pow, pag nagpaputok, parang Pit Viper. Di kami patok-tok. Customer happy, service tight. Walang scammer, we do it right. Lift your game up, don't be a joke. Big man blazing, lahat ay woke. Big man, walang katulad. Laging on point, parang sa baril ang lakad. Rush fire, deals tighter. Big man, airsoft sniper. Sa presyong tama, sa gamit na solid. Panalo ka palagi, di ka magiging biktima, kid. Big man ang pangalan, tandaan mo palagi. Sa airsoft game, kami ang hari. Big man, di mo kaya tapatan. Walang gaya-gaya, panalo palagi. Kaya sa Big man, siguradong real ka bossin. Okay, another day, another airsoft. Request by Arca Airsoft from different province. Okay. Shout out, good day and good afternoon. Paki-pack na rin yung kay Sir Chris King, yung rifle bag. 'Di ba? Rifle bag, ano ba yung unit niya? Commando. CQB. CQB. So, magpa kayo ng isang rifle bag na CQB. Okay? Kasya naman dyan kung aalisin yung batch stock, di ba? Na? Check mo nga. Check mo rin, ha? Check mo nga yung ano. Shoutout Sir Chris King. Kagabi, mga airsoft, no, pumunta kami sa Bacolor, Pampanga. Nag-deliver kami. COD, no? Kinuha niya ay isang rifle para dun sa mga ka-airsoft na hindi nabibigyan ng pistol bag, no? Kasi mga ka-airsoft, pasikaso mo kailangan ng Gcash. Ano? Kasi nagkaubusan after the election period, meron pa kaming stock na 150 pieces. Election period yun, ha? So, breaking the record, ibig sabihin, may 150 pieces pa, naubos siya ng ilang buwan lang. Kailan ba natapos yung gun ban period? June 13, di ba? June 13, tapos July, halos mahigit isang buwan lang, bumenta ang Bigman ng 100, ibig sabihin ng 150 pistol, no? Kaya pagpasensyahan nyo na, masyadong maaga para sa ina-expect namin na ubusan kami ng bag.
madalang lang naman mangyari to. Yung lahat ng nabebentahan ngayon, wala kaming naibibigay na bag, na pistol bag, pero naka-note po yan, no? So, pagdating po nung bag natin from the supplier, ipapaship po namin sa inyo yung bag. May free po kayong tactical bag. Napakaganda pa naman ng tactical bag ng Big Man, no? Ang Big Man hindi nagbibigay ng plastic bag. Ang Big Man hindi nagbibigay ng paper bag. Ang Big Man binibigay is tactical bag. Tactical bag. Plastic bag, konti lang, butas yan. Paper bag, konti lang, sira yan. Diba? Mabasa lang, sira yan. Pero ang ibibigay namin sa inyong tactical bag, magagamit ninyo pang matagalan, no? Tactical bag namin is quick draw. Okay? So, shoutout, good day and good afternoon sa mga ka-airsoft natin from different province. Shoutout po mga ka-airsoft nating doktor, construction worker, mga ka-airsoft natin na sa ngayon ay gumagampan ng trabaho, police, di ba? Hello po sa inyo lahat mga bossing. Shoutout din po sa mga ka-airsoft nating politiko, gobernador, senador, congressman, mayor, barangay captain, tanod. Hello po sa inyong lahat. Shoutout po sa mga ka-airsoft nating seaman, OFW, sa mga ka-airsoft natin from different part of the country. Alaska, Toronto, Canada, ano pa ba? Calgary, mga ka-airsoft natin sa mga lugar na yan. Kingdom of Saudi Arabia, Abu Dhabi, Qatar. Hello po sa inyong lahat mga bossing. Okay, shout out, good day and good afternoon, Sir Harold Buenavista of Butuan City. Hello bossing. Okay, ang kanyang unit, napakalupit, 2011 staccato po. Anong size to? 4.3? O 3.8 to. 4.3 to, no? 4.3 edition. Compact. Napakaganda, napakasarap, no? Hindi siya ganun kahaba. Hindi rin siya ganun kalaki. Pero very powerful din tong unit na to. Okay? Hello po. Shoutout sa'yo, Harold Buenavista. Ito na po yung unit mo. What is good and special about this? Di-discuss natin in just a while. Velano. Okay. Okay, shout out, good day and good afternoon, Sir Jomar Velano of El Nido, Palawan. Okay, itong unit mo is the M4 A1 Carbine CQB. Napakaganda, napakalupit kasi bakit? Customize ang kanyang design, ang kanyang color. Makikita nyo, camouflage, di ba? Not the ordinary rifle na makikita nyo sa araw-araw na tan or black. This is a special types of rifle. Makikita nyo, customized na agad, no? So, napakaganda, syempre, no? CQB siya, CQB, hindi siya yung tipo ng RIS na mahaba, no? Okay, unit ng ating airsoft, Jomar Velano, El Nido, Palawan. Naalala ko tuloy yung sponsor natin ng mga gun stand. 3D print to, 3D printed, in-sponsor ng ating ka-airsoft from QC, okay, si Sir Jomar. Siya gumawa ng mga natin, no, ng mga stand natin. Dito sa Big Man I have a total of 200 pieces na M4 and nasa 500 pieces ng pistol stand. Napakaganda niya, may tatak na Big Man, no. Ito 3D printed to mga ka-airsoft, no. So napaka presentable ng dating niya, no. Hindi naman totally nilibre, kaya lang discounted talaga, no? Pag sinabing discounted, talagang binigyan tayo ng malaking discount, no? Para yung mga item natin, presentable pag hinaharap ko sa inyo. Okay?
Dire-diretso po tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga ka-airsoft. Okay, good afternoon, Boss Bigman. Sabi ni Erwin Wen Maranan. Hello, sir. Okay, sige, simulan natin. Sa pistol muna tayo. Kanina? Lola. Okay. 2011 High Kappa. Okay? This is a 4.3 edition. Ang standard edition is a 5.1. So, definitely, mas maliit siya. Mas compact siya. Kung tawagin ng iba, debulsa. Nabubulsa, no? Kumbaga, hindi siya ganun kahaba compare mo sa 5.1. Pero, ano ba yung taglay nito? Itong unit na to, nagtataglay siya ng pagiging aggressive. Malakas. Kasi bakit? Siyempre, maiksi. Yung kaiksian niya, nagiging aggressive siya. Okay? Pero, don't worry regarding sa, kahit maiksi siya, still, yung magazine niya is same lang rin doon sa mga mahahaba. No? Mag-e-enjoy ka rito kasi itong unit na to is full upgraded. Kahit ganito siya kaliit. Kasi natin, ilock natin, naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hop-up rubber, naka-hammer protection pad. In-upgrade namin yan. Normally, meron kang sample nito nang hindi naka-upgrade. Pasuyo na lang ako, Lucas. Yan. Normally, pag ito dumating sa Pilipinas, hindi ito naka-upgrade. Pero ito, naka-upgrade tong unit na to. Makikita mo yan, hindi kumakalog. Phoenix outer barrel namin yan, fine tuning, ginagawa namin sa fine tuning, tinotono namin. Okay? Pag yung unit nakatono, ang tendency, matipid siya sa gas. Then, naka-trigger job. Pag naka-trigger job, malambot, naka-synchronize na. Then, naka-hop-up rubber at saka naka-hammer protection pad. Okay? Ang karga, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, hammer protection pad, tsaka hop-up rubber. 5 karga, pinasok namin dito sa pistol, dito pala, sa pistol na to. Ito, upgraded to. Ito, hindi pa to upgraded. Okay? Makikita nyo ito, ayan ha, nakikita nyo, naka-fix outer barrel. Hindi siya kumakalog. Makikita nyo to, ayan ha, nakita nyo. Kumakalog kasi hindi pa to naka-fix outer barrel, hindi pa naka-upgrade. Ayan ha. Okay, normally yan, kumakalog yan. Okay, ayan o. Normally yan, kumakalog. Pero ito, kung makikita nyo to, hindi na siya kumakalog kasi naka-fix outer barrel to. Upgraded na. Okay? Ano ba yung pagkakaiba ng unit na upgraded? Meron ba akong mapapala kung yung unit ko is upgraded? Yes, no? Sa mga nagtatanong, ang unit na upgraded, mas matigas, mas matagal ang buhay, mas matagal masira, at saka mas accurate. Kaya nga pinifix outer barrel para ma-met mo, how do you call this? Ma-meet mo na lang, no? Ma-meet mo yung accuracy, yung pagiging precise na hinahanap mo sa isang barrel. Okay? Pag hindi naka-upgrade, normally, aggressive, kung san napupunta yung bala, hindi mo mamimit yung pagiging precise na kailangan mo sa barrel, okay? Pero pag upgraded na, ayan na, dyan yung tipong mag-e-enjoy ka na. Bakit? Kasi yung unit mo is designed para ma-hit yung target. Ngayon, dahil nga precise siya, nai-hit mo yung target. Kumbaga, hindi ka nahihirapan. Hindi ka tulad ng unit na hindi upgraded, kahit asintado ka, minsan, pumapaling pa rin yung bala kasi nga, hindi siya upgraded. Pero ito kasi, naka-upgrade, naka-fix outer barrel, so wala ka ng problema rito. Okay? Yan, ito yung unit natin kay Airsoft. Makikita nyo, plain and simple lang siya. Wala siyang magwell, wala siyang kung ano-anong abubot. Pero, what is good and special about this, naka-optic front na. Tapos, on the future, just in case na nag-decide ka, or nagustuhan mong lagyan siya ng scope, pwede siya, scope ready siya. Tandaan nyo, hindi lahat ng unit is scope ready. Pero itong unit na to, pwede mo siyang lagyan ng scope sa ibabaw. Okay. Meron ka lang adapter plate na kailangan na ilagay, which is included na yon sa mga scope.
meron ka lang plate na ilalagay, ma-upgrade mo siya agad. Okay? So, let's begin. Kunin natin yung magazine. Siyempre, hindi natin pwedeng pabayaan sa silicone oil. Huwag pong gagamit ng WD-40. Ang WD-40, hindi po yan ginawa para sa airsoft natin. Okay? Ang WD-40, hindi po compatible sa airsoft natin yan. Yung mga gear oil, yung mga baby oil, at yung ano at ano pang mga oil, hindi po pwede sa airsoft natin. Press the valve, then spray. Okay. You need to press the valve para open siya. Yung oil na in-spray mo, papasok hanggang kaloob-looban ng magazine. Pag hindi mo siya press yung valve, ang mangyayari, tutulo lang yung oil. Then, dito rin sa ilalim na part, hindi pa nakalis yung seal. Okay. Yan, inalis ko lang yung seal, no? Then, dito rin sa ilalim, inlet valve. Okay, then, kunin yung unit sa ilock manually, sprayan sa slide stopper, at sprayan dito sa nozzle. Napakasarap nitong unit na to. Perfect na perfect siya kung gagamit lalaki, babae, at saka mga bata. Kasi, hindi siya ganong, kumbaga friendly siya sa kamay, no? Okay. Ngayon, lagyan natin ito ng gas, no? We all know na meron tayong different types of gas. 12 kg, 14 kg, and CO2. Fully compatible dito ang 12 kg. Huwag niyong gagamitan siya ng 14 kg. Okay? May mga unit na ginagamitan ng 14 kg pero unless sinabi ng dealer ninyo, sa kanyo lang gagamitan. Pero kung sinabi na 12 kg gamitin nyo, 12 kg lang, huwag po kayong maging matikas ang ulo kasi mapapahamak po yung unit nyo. Upside down, then press down. Sa paglalagay ng gas, kailangan sakto lang, then press down. 1, 2. 2 seconds nilalagay natin. Bakit 2 seconds, big man? Bakit yung pinsan ko o kaya yung dealer ko, bakit nilalagyan 5 seconds? 2 seconds nilalagay natin kasi yung unit natin upgraded. Pag yung unit mo hindi upgraded, 5 seconds to 7 seconds mo lalagyan. Pero pag upgraded, tulad ng unit natin, 2 seconds lang. Sobra-sobra na po yun para sa isang puno. Okay, good afternoon! Good PM, Sir Bigman, sabi ni Nala. Bill Tres Nudge. God bless po sa atin lahat. God bless sa lahat ng Pilipino. Sa lahat ng Pilipino, nasalanta ng bagyo, dinanas ang baha, nasiraan ng mga gamit, nalubugan ng sasakyan sa baha, mga ka-airsoft. Bangon lang po tayo, no? Ang problema, hindi natin dapat tambayan. Ang problema, hindi natin dapat namnamin, sabi nga, no? Ang problema, dapat nating paglabanan, di ba? Walang ibang tutulong sa iyo kundi sarili mo lang rin, di ba? Pwede ka namin tulungan, bigyan ng ayuda, bigyan ng relief, pero hindi panghabang buhay 'yon, di ba? Kailangan mo pa rin kumilos sa sarili mo, kailangan mo pa rin bumangon muli, di ba? Sabi nga ang Pilipinas normal na dinadaanan ng bagyo, di ba? Normal na dinadaanan ng bagyo, kaya kailangan masanay na tayo, di ba? Yun. Kaya, sa totoo lang, meron kapabayaan ng mga nagdaang politiko Kasi unang-una, hindi nila naasikaso na idineklag yung mga kanal. Kaya bumaha ng bumaha. Napansin nyo, itong mga nakaraang araw, umuulan pero hindi na bumabaha kasi na-declag na. Naalis na yung bara. Dumadaloy na ng mahusay yung mga tubig, di ba? Pero isang pagkakamali yon dun sa parte ng pagiging politiko na kasi magte-turn over na ng kumbaga ng posisyon dahil may nanalo ng bagong mayor, hindi na inasikaso yung mga kanal-kanal natin. Kaya ayun, 'di ba? Lumubog sa baha ang Maynila, lumubog sa baha ang ilang syudad, 'di ba? Okay. Anyway, hatakin natin ito pababa, then put your other thumb here, all the way, then dito ilalagay yung bala. Pump lang po tayo mga ka-airsoft. Okay, no? Yan. Ayan na, yan yung itsura. Kailangan walang bungi, kailangan lahat orientation niya
Meron. Pasok, kasa. Ready to fire. This is a 2011 4.3 Staccato Edition firing. Open slide kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Itong unit na to, ready for pack and shipping, Harold Benavista of Butuan City. Unit, pag wala na lamang bala, make sure pasingawin kung itatabi mo ng matagal na panahon. Tapos, wipe those, lahat ng excess oil, punas-punasan natin, alisin natin, no? Kasi pag hindi mo pinunasan, ang tendency, manggigitata sa langis yung unit mo. Okay? Pasingawin po natin. Kita nyo, ang dami natira, diba? 2 seconds lang nilagay natin, dami natira. Kasi upgraded po ito, okay? Unit natin Airsoft, ito na po, ready for packing and ready for shipping. Okay, then next unit natin. Pero bago yan, bumati muna tayo. RN, sabi niya. Pa-shoutout, Kuya Art! Naku, sino to? Hello po, shoutout po sa iyo. Eduardo Castillo, good PM boss, good PM po sa iyo Sir Eduardo, naway nasa mabuti kayong kalagayan ng pamilya mo matapos ang bagyo. Actually may bagyo pa pero hindi na natin siya ganong ramdam, no? Si Emong, no? As far as I know, naglandfall siya kagabi sa lugar ng Agno, Pangasinan. Hello po. Now for the main event of this live. This is an M4A1 carbine CQB. Mas maiksi siya. Mas maiksi siya dun sa mga long barrel like RIS, like M-Lock na long barrel, no? CQB siya, quad rail. Ibig sabihin, 4 yung rail. Taas, kaliwa, kanan, baba. Mataba. Yun lang ang downside niya. Mataba talaga siya, no? Sabi ko nga sa inyo, ako personally, mas preferred ko yung mga unit na kayang-kaya kong sakmalin, di ba? Kasi pag nasasakmal ko, feeling ko, stable yung unit, no? Ngayon, tong unit na to is full metal, syempre. Customized ang paint, not the ordinary na makikita nyo sa araw-araw. Maganda siya, kaya lang, kailangan, ang gagamit nito ay isang taong maingat. Okay, di ba? Maingat kasi pag yung careless yung gagamit nito, sayang naman yung pagiging customized paint niya, di ba? Siyempre pag nagasgas, medyo masakit sa pakiramdam, di ba? Kaya kailangan ingatan, kailangan huwag baliwalain, no? Okay, so itong unit na to is battery operated, fully adjustable, okay? Naka fixed front sight, then foldable yung rear sight niya. Mas maganda to sana kung merong scope. Mahaba yan? Mahaba. Ano yan? 2 bag daw pa. Kanina? May isa-send pa ko sa kanina. Oh, sige, isa pa, oo. Tapos, penging ako ng scope para makita nila yung itsura nito. Yung dala natin, diba? Para makita nyo yung itsura ng unit na, alam mo na, diba? Na set up. Okay. Lagyan natin ito ng scope, ha. Maganda kasi ito pag may scope, yung PIDEA scope na tinatawag, no? Ayan. Yung ginagamit pag mangre-raid. Okay? Ayan. Ayan. Pakita mo muna yung function ng scope. Yung scope kasi natin, mga Airsoft, no? Hindi na kasi uso ngayon yung red dot. Ang uso ngayon holographic. Pakita mo sa camera yung holographic, day mode and night mode. Ayan, pakita sa inyo ni Lucas, ha. Ayan. Yang nakikita nyo ngayon is color red. Yan yung ginagamit pag day mode. Ayan, ayan. Holographic yan, mga Airsoft, ha. Ayan. Kung ano yan, night mode naman, na. Ayaw. Ayan, night mode naman yan. Color green. Normally, ginagamit yan pag gabi. Ayan. Ganda, di ba? Yan. Nagtatanong yung iba, precise ba yan? Yes.
precise yan. Holographic na po yan. Okay na? No? Yan, pag ikinabit mo, dito yan, no? May adjustment yan. Up and down, left and right. Kumbaga, makakalibrate mo yan. Napakaganda, napakalupit. Tignan niyo pag inilagay yan. Oh. Diba? Putya, talagang akala mo, ano ka? Loaded na loaded yung unit mo. Oh. Oh, diba? Oh, napakaganda. Tapos, Lucas, bigyan mo nga ako ng bracket nito. Yan. Yung iba mga Carson, naglalagay nito. Actually, this is a, anong tawagin to? Night vision. Pakita natin. Meron akong 5 piraso nito. Night vision to, no? So nabenta na. Pang camera yata to eh. Itong part na to, pang camera to, pang GoPro to. Yung pang ano, meron ka ba dyan? Yung isa para mga brown. Wala na ba rito? Or ba pang camera yan? Or pang ano? Yung meron ako nun na mga brown eh. Color brown siya. Bracket. Mga karso, pag pala kailangan nyo ng ano ng bracket ng camera, meron ako Pero ito kasi, ano to, di ba, night vision to, ayan o. Pakita nyo. Pakita mo sa camera, patay mo yung mga ilaw. Iba pa yung night vision, kasi yung night vision normally ginagamit yun sa gabi talaga eh. Sige. Tapos tingnan mo kung makikita ako sa live. Ayan. Ayan Ayan, makikita nyo, yan. Ganyan ang itsura. O, yan, di ba? Yan, night vision yan, sa 3 camera, ha? Dito pa. Ayan, di ba? Kahit gabi, makikita nyo yung, makikita nyo yung target ninyo. O, di ba? Ayan. Ayan. Ganda niyan, nasubukan ko, sa gabing-gabi talaga nakita ko yan, no? Ito meron pa tayong rito. Meron pa tayong 3 piraso nito. Product by Hick Micro. Actually, ang presyo nito nasa nasa 30K. Ang presyo nito. Pero mura-mura lang natin binebenta, no? Pang mga na to, pang mga professional gamer talaga, no? Alam mo naman, pag professional gamer ka na, you need to invest on a gadget na mapapadali yung paglalaro mo, mapapadali yung paggamit mo, di ba? Walang iniwan. Bakit yung mga player mo ko dati dito sa West Rembo? Okay, nung meron pa akong computer shop. O yan, kita nyo. Buhay na saksi yan, no? Nagsimula ako, dati meron akong computer shop. Nakwento ko naman yung buhay ko sa inyo, di ba? Ayun, nagsimula ako, may computer shop. Okay, shoutout sa iyo, RN. RN, pa-share yung yung live natin para para kumalat tayo diyan sa community niyo sa West Rembo. Shoutout RN. Sukab. Good afternoon, Boss Big Man. Watching from Bacoor, Cavite. Hello po sa inyo. Sabi ni Ian G. Olvido ba? Olvido, magandang hapon, sir. Magandang hapon sa iyo, bossing. Okay, shoutout ko lang rin yung nagpa-book ng Cavite na nakabook na, then nagpa-cancel. Hello, bossing, pagpalain ka sana swertehin ka. Okay. Mga karso, pag nagpa-book kayo, please lang, huwag kayong magpapa-cancel kasi nasisira yung schedule, no? Professional namin kayong hinaharap pag nagpa-book kayo. Sana ganun din yung response ninyo sa amin, di ba? Pag binook namin kayo, professional namin kayo hinarap sana wag nyo naman kaming i-disappoint. Wag kayong magpapa-cancel kasi nasisira po yung schedule, 'di ba? Kawawa naman yung iba na umaasa na darating kami that day, kaya lang magkakaroon ng reshuffle na naman ng schedule dahil merong isang tao na nag-trip na nagpa-book tapos hindi naman tumuloy, 'di ba?
Sana wag pong ganon. Malalaki na po tayo, matatanda na po tayo. Wag na sana tayong magbobolahan, maglolokohan sa isa't isa, di ba? Kaya minsan hindi mo maiisip bakit merong mga taong pinagpapala, bakit naman merong mga taong ayaw pagpalain ng Panginoon, di ba? Bakit? Kasi may mga taong deep inside gumagawa ng kabutihan, meron rin mga taong deep inside baliwala yung ginagawang kabutihan ng kapwa niya, di ba? Napakapangit ng ganun. Wag natin maging ugali po yung ganun, no? Diyos na po, bahala sa inyo pag mga ganun, di ba? Tandaan nyo, no? Mabuhay tayong merong takot sa Diyos. Kasi pag meron kang takot sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama. Iniisip mo kagad, naku, baka mali yung gagawin ko. Hindi ko na nga gagawin, di ba? Pero pag ikaw, tao ka na walang takot sa Diyos, putya, lahat ng kasamaan gagawin mo. Di ba? Kung ikaw tao ka na talagang wala kang pakialam, gusto mo lang maperwisyo yung kapwa mo, lahat ng kasamaan gagawin mo. Kasi wala kang takot sa Diyos di ba? Pero kung may takot ka sa Diyos, hindi ka gagawa ng masama, di ba? Okay, fully adjustable. Pasok, labas, pasok, labas. Depende sa gusto mo, no? Kung gusto mo mahaba, okay lang. Kutsang bigat. Bigat ng unit, grabe, solid na solid. Gusto mo mahaba. Gusto mo maikse, compact. Okay. Ako kasi, mga ka-airsoft, no, mas gusto ko yung unit, mas malapit yung mata ko sa scope. Mas nakafocus ako. Ayan, no? Diba? Mas makaka-focus ka. Kaya sa pag hindi malapit, ang tendency, konting galaw mo, konting yanig lang, nawawala ka sa focus kasi ang layo. Pero kung malapit, mas maganda. Okay? So, let's begin. Adjustable. Ngayon, maglalagay tayo ng battery instead pressing, hatakin. Okay? Ngayon, this is the battery. Ang ibibigay kong battery is an upgraded battery. Ang battery, bawal ma-drain. Ang battery, bawal ma-overcharge. Ang battery, bawal mag-init. Upgraded type ng battery to. This is the most effective but most sensitive. Okay? Pero kung gagawin mo siya ng tama, gagamitin mo ng tama, hindi mo mararamdaman yon. Okay? This is the battery. Hindi pwede ma-drain. One full charge of the battery is equivalent to 10 magazine. Okay? 10 magazine na 300 rounds. Hindi naman ibig sabihin 10 magazine ka. Kailangan mga 9 pa lang or 8 pa lang, stop playing ka na. Actually, madami na yun. Madami yun. Biruin mo, na kulang-kulang 3,000 rounds ang pwede mong iputok sa isang full charge. Then, charge mo na ulit. Then, 300, di ba? Nasa 3,000 rounds ang pwede mong iputok. Yun ang advantage ng rifle. Rat, sabi nga, di ba? Okay, pasok natin to ha. Learn how to manage your battery para hindi masakit sa ulo. Pero pag hindi ka maingat sa battery, naku po, ang sakit-sakit sa ulo, no? Okay, so ayan na, pinasok na natin. Then next is securing all the wire para hindi siya, hindi maipit. Pero hindi ko na ibabalik to, test fire lang naman Okay? Ngayon, kuha tayo ng magazine. Ang magazine, binubuksan sa ibabaw, binubuhusan ng bala sa ibabaw. Hindi katulad ng pistol. Ang pistol, kailangan mo ng reloader. Ang magazine ng M4 is binubuhusan lang. Okay? Pagkabuhos mo sa ibabaw, isasara mo siya. Pagkasara mo, ikakamutin mo sa ilalim para yung naibuhos mo, itulak niya, papanik. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit. Make sure you heard the clicking sound. Make sure hindi malalaglag. Ready to fire. Single fire. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Dito yan. Dito ko ginagalaw yan. Ayan, Ayan. Okay. Baka akala nyo voice activated Single fire, rapid fire. Ganun. Hindi ganun, ha. Ayan. May safe, may single fire, may rapid fire. Okay? Ayan. Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Napakasarap, napakaganda, napakalakas. Upgraded unit. Sukatin natin yung FPS niya. Okay. Normally, ang FPS ng isang
ganitong unit mga ka-airsoft is roughly around mga ilan ba to? 400, 420, ganon, no? Pero pina-upgrade kasi ng bossing natin eh. Pina-upgrade niya bago ako sumalang sa live. Ayan, lagyan natin ng 0.20 grams na bala. Siya nga pala, pag magkokrono kayo, make sure na ang gamit yung bala 0.20 grams. Huwag kayong magkokrono na gagamit kayo ng 0.25 grams, no? Yung pinakabasehan kasi ng kukrono natin is yung 0.20 grams. Okay? Ngayon, firing tayo para lang makita ng ating bossing na in-upgrade natin yung unit at saka meron siyang idea kung gaano kalakas yung unit niya. Okay? Pasok, single fire. Firing! 484. 484. Normal ito mga ka-airsoft, normal ito 400 to 420. 484, firing! 485. 485, firing! 481. Firing! 487. Firing! 484. Yun. Napakaganda. Napakalakas niya. 484. Actually, yung ganyan lakas, hindi mo na pwedeng gamitin yan pang laro na, yung pang war games, no? Hindi na pwede. Alam ko, sa assault rifle, 420 to 440 lang eh. Yung 450, napaka-deadly na nun. 480 plus pa to, no? Talaga mag-e-enjoy yung bossing natin dito. Okay, release the magazine, then clear the chamber, then rest the spring. Lagay natin sa rapid fire, press ng 1 second, then single fire, then safe. Okay? Kailangan yung unit ise-safe bago itabi kasi pag hindi mo siya nilagay sa safe, manghihina yung mga spring niya kasi yung spring niya is nakapiga. Okay? Pag laging ganon, manghihina. Sayang yung ginawa nating upgrade bossing kung hindi mo i-re-rest yung unit mo. Lagi i-re-rest po dapat. So, okay, ito po yung unit mo. Going El Nido, Palawan. Okay, mga ka-airsoft, meron lang akong konting paalala dun sa mga ka-airsoft natin na located sa El Nido, Palawan, sa Palawan, 'di ba? Sa Taytay, Palawan. Pagpasensyahan nyo na po kung nakaka-experience tayo ng delay dyan sa unit niya. Ang Palawan kasi mga ka-airsoft ay isang isla. Okay? Siyempre, pag dumating sa kalupaan yung unit, so ta-travel sa Palawan, it takes time. Pagpasensyahan nyo na kasi halos lahat ng taga-Palawan namin na customer nitong nakaraan, nakakaranas ng delay. Instead of 2 to 3 days, nagiging 1 week, 5 days, ganun, no? Kaya ako po si Bigman nakikiusap na wala po kasi tayong magagawa ron eh. It is our way, only way para maparating yung unit sa inyo is by the courier, no? Gustuhin man namin makarating sa inyo ASAP kung yung unit magkakaproblema, lalo na ngayon, 'di ba? Pag mga bagyo, hindi pwedeng lumayag yung mga barge, 'di ba? Hindi lumalayag kaya nagkakaroon po ng cause of delay. Pero isa lang ang sigurado, makakarating ng maayos yung unit nyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Siyempre, yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong lingkod, Bigman. Big man, walang katulad, gamit ay legit, laging panalo pa.